Kitang tanan adunay katungod nga masayod kalabot sa mga kalihukan sa pangagamhanan. Ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Edgar Migrinio Chato mihanay ning sinimanang tulumanon aron masayod ug mahibaw ang katawhan. Kita ug ang gobernador. Kita ug ang gobernador. Mga palisiya sa probinsya nga may kalambigitan ang kinaiyahan, agrikultura ug turismo nga maoy sandayong sa panginabuhian ug ingon man sa panglawas ug edukasyon sa katawhan, maoy lintong ganay nga hisgutanan. Kita ug ang gobernador. Uban sa mga sakop sa Bohol Tri-Media Association ug uban pang sektor, atong kukabilduhan ang ugma sa atong lalawigan. Kita ug ang gobernador. Ania ang atong mga tinugyanan. Mahamugaway ang pagpuyo sa mga katawhan sa balilihan. Nahimo kang mayor sa balilihan, nahimo kang vice governor, nahimo kang kongresista nga dilang balilihan usa sa mga lungsod sa first district. Kung sa magyuday imong gikahatag ngadto sa balilihan nga hangtod karon wa pa magyud makit-i sa mayor dinhi sa Bilaran. Tingali ako pa mo tagsa-tagsa og sulti din ha, mura na nag-alsa sa akong kaugalingong bangko. Kaya mga tao nga nakanha sa balilihan sa una o nakanha karon, pakakita gyud mo nga ubay-ubay gyud ang kalambuan sa maong lungsod. Gani atong mga panahon na wala yung State University dito. Karon doon na kay State University. Education ang atong ipakadakan gyapon o sa gawat gani ang atong State University usab dito mao na primero nga national naadiha ang National Library nga e-library sa tibuok Pilipinas. One of the 3 in the entire country. Kana sa lay akong istorya kay naay library hub dito, tanan nga generating very strong information base para sa edukasyon o doon sa tay kaugalingong TESDA Training Center na hapit na moabre. These facilities are not only for the Balilinhons. These are for people underserved in the areas nga near the town of Balilihan. Unya, og ako nang enumerate nga daghan mahimubag laino na to na programa kay doon na gyud daghan kaayo. Unya, kanang mga katawhan sa Balilihan nga istoryahan og IBI muluom lang na sila. Pero ang mga dughan anak nag-alintabo. Mao nay atong ipasabot lang sa mga katawhan sa atong lalawigan sa Bohol nga nakabisita sa lungsod, wa gyud motuo ang mga istoryahan. And there are also studies that will be very relevant as far as indicators sa atong development are concerned. And we are also closely looking into that. I think Balilihan is faring very well with respect to the entire development of the province of Bohol. And this can be already generated dili lang sa information sa atong mga kahanginan, kundi hasta sa internet system nato sa governance, mga governance web pages. No? So, ato pinalin ng tubagon lang sa laing panahon, not as of this point in time. Hangtod karon, maingong yun ko, I'm proud to be a Balilinhon. But of course, I'm proud to be a Boholano and Filipino. Okay, pamahawal pa nag-ianda mo nito, ipasig mga paniuto tayo katong natong tiwasuna. Any follow-up question? Okay, we proceed to the Bohol Sunday Post. Any representative sa Bohol Sunday Post nga mga tagsi mga pangutana? Okay, how about Bohol Times? Bohol Times? Ang Bohol Standard? Wala? Okay, balik ka. Anybody? Diyan ipabi sa mga pangutana. Thank you very much, Tutsi. Happy birthday. Good morning, Governor Chato. I'm proud also to be a Balilihan. Governor, during the first RTO meeting here in Bohol, the regional chairman, Governor Vin Garcia, niingon na lumuon pag-scrap any illegal gambling like Swearfest. So ato na ibawan, sukat yan do, naaghapon daghan ang mga mutaya o Swearfest.
So, unsay baruganan sa paggobernador bahit ato kadlukan sa RTOC? Klaro man tingali, Jer, itong baruganan sa Regional Peace and Order Council. Ang baruganan sa Regional Peace and Order Council carries with it the position of all the governors and all the law enforcers o sa mga non-government organizations nga diha sa tigom sa ato ang Peace and Order Council. Ang atong pagtanaw sa kahusay o kalinaw, kinahanglan nga dili pili-pili. Kung ang atong direksyon mao ang pag-enforce sa mga balaod, ato sa ning siguroon nga mao ang hitabo sa atong lalawigan sa Bohol. We are looking at the full implementation of the law, whatever provisions of the law nga kinahanglan sundon sa atong mga enforcers sa lalawigan sa Bohol. I have directed our provincial director to see to it that within the short span of time nga kita nag-uban, kay bag-uman siya, bag-usan ta, mapakita sa ato ang mga kapulisan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Maulay among gikasabutan diri sa atong tigom nga diha ang provincial commander, diha ang city chief of police, diha ang chief of police sa tanang mga stations sa tibok lalawigan sa Bohol. And I hope that this will be carried out. I want to see to it that ang concerns nato on criminality and concerns nato on advocating for continuous peace processes sa ato ang mga kaisunan nga tuas kabukiran sa una, in return na to the fold of the law, continuous ng maong mga programaha, ang atong pagsiguro nga ang atong mga kadalanan o mga kabataan masave sa drug menace, importante ni kayo o lakip na sa ato ang mga illegal nga mga sugal. These are things that will disturb the very fiber, the moral fiber sa atong kabataan, and has affected already the living conditions sa atong mga katawhan. So, mao ni nga importante ni nga kahiluna tanan. I would like to emphasize nga labi na sa pag-create of alternative job opportunities addressing the issue of poverty, mao ni ang importante nga gipangusgan yun sa atong mga mahanan provincial karon. Mao ni nga ang structure sa atong provincial government dunay mga kausaban because we want to emphasize on the poverty alleviation and poverty reduction approaches. Kay related man sad ni sa mga problema nga uban nga makadisturb sa peace and order sa usa ka lugar. So our implementation of the laws and regulations that will affect peace and security must be uniform all over the province of Bohol. And that I made clear to the provincial director. Okay, i-signal ang atong mga station nga we only have 10 minutes. So, ato din kalion, Ma'am Anjing, then Mr. Gutierrez and Engineering. Chief, Tochi, kanina ang i-address na to sa security and peace and order, appealing drugs, illegal gambling. This is not only a function of the police. This is a function of all, including especially our local officials. Also the media. And the media included. Thank you, Tots. Happy birthday. Good morning, Gov. Good morning. I need your comment on this particular suggestion, Gov, nga ang mga SK nga sobra 40 maningkamot unta, meaning ang atong mga leaders nga ma-abolish ang SK sa gunang kabataan kay maoy gatudlo sa mga kabataan nga mangurakot og sayo mangurakot og sayo unya mahimong apprentice sa KFR kuno system, kidnap for ransom system. Ang SK madara sa usa ka konsiham for sports and youth ug ang age bracket yun below 18 aron suhito og college campus politics nga lahi ra kaayo sa high school politics. Gasto-gasto lang ta sa usa ka inutel nga organization. May I have your comment on this suggestion, Go? Dili po tingali nimo entirely ma-generalize o ingunana ang statement, no? Sa ako lang yung personal nga panlantaw kay pasin og nakalimutan nga sa Edgar Chato gikan diha sa Kabataan Barangay. That was the front mao nay origin sa Sangguniang Kabataan. During our time sa una, walay 10% development fund nga musud diretso sa among mga pundo. Kami ra kay mangitag pundo, kami mo generate og fund para makahimo og mga proyekto, mga trainings ug uban pa. We were able to develop so many leaders. Ubos ni atong maong setup nga dagko na usab nga mga katungdanan sa pribado nga sektor, dili man sa government sector.
Akong tanaw, ang leadership development, whether